Morning mga karepaps. Do kape tayo. Yan. Kain tayo tinapay. Bread. Monday pala ngayon Nag-ceremony naman sa barangay hall. Kaya makapaglakad-lakad na naman. Punta ko ng barangay hall mamaya-maya. Atin ang flag ceremony. Nakakasalamuha ko naman yung mga kasamaan kong mga senior. Mga thunders. Mga thunders. Sabagay maaga pa naman. Alas 8:30 kasi magsimula yun. Kahit makaalis dito mga alas 7. Pwede pa. Mga 20 minutes na lakad. Hindi naman gaano kalayuan. Dala na rin exercise yung paglakad-lakad natin. Tinapay yun. Sino pa bang gusto magkape dyan? No? Kung may tinapay tayo dito. Ay, ganun talaga. Nandito na ako mga karepaps. Napunta na ako ng barangay. Atin ang pag-ceremony. Ito ay naglalakad na. Walking exercise din ito. Maganda, hindi pa masyadong mainit. Okay pa ito sa katawan ng init ngayon. Init ng alas 7. Na medyo mild pang init. Hindi pa masyado masakit sa balat. Medyo may kahabaan itong aking dinadaanan.
Ay mag-uumpisa na ngayon yung flag ceremony dito sa Barangay Hall. Ang pambansang awit ng Pilipinas. At pasensya na po natapos sa na mga yung naabala. Susunod naman ceremony. po ay ang pagbigkas ng ating panatang Yan. Rizaleño na gagampanan ni Ate Tereba. Susunod naman ang bigas ng Rizaleño. Panatang Leslie, ako, bilang isang Rizaleño na nagmamahal sa kalikasan, ay nangangakong gagawin ang lahat upang pangalagaan ang aming kapatid. Tutulong at mananalig ako sa programang Yes ng Pamahalaang Panlalawigan na gagawing malinis, luntian ang kapaligiran. Itatapon ko ang mga basura sa tamang lugar at pahalagahan ko ang COP na pamamaraan upang muling magamit at pakinabangan ang mga bagay na dati at tinatapon lamang. Ako ay magtatanim ng mga puno upang mapayabong ang kagubatan na maiwasan ang pagbaha at pagsira ng mga ari-arian. Tutulong ako upang manatiling malinis at buhay ng mga daluyan ng tubig para sa masaganang buhay at maunlad na pamayanan. Bilang tagapangalaga, ituturing ko ang bawat araw na isang pagkakataon para isulong at suportahan ang YES program. Dahil ako ay isang Rizaleño na may malasakit at pagmamahal sa inang kalikasan. Kasiyahan nawa tayo ng Diyos. Maraming salamat. Muli po, Ayan, babalik katatapos lang ng po si kalapati. Ate Cora para sa pagkumpas ng Calabarzon. Tayo naman ay handa naman sa ating pabalik sa ating tahanan. Nandito na ako ngayon at pauwi na rin ang bahay. Baka daan muna ng palengke makabili para sa aming pangailangan. Dahan-dahan lang mulakad sa tabi, gawa ng daming sasakyan. Daan muna ako ng palengke. Ito may mga isda rin dito. Titignan. May mga manok din dito. Kaya lang wala dito yung hinahanap po isda. Maglakad-lakad na naman po. Ito muna yung masakyan sa tabi, baka wala tayo masakit.
Wow, dami sasakyan. Nakabili na rin ako ng isda galing sa palengke. Kaya ito yung malapawin kami ng bahay. Napadaalan dito gawa ng ano, mayroon lang akong ipapasirox. Yan. Ang ganda ng aso, oh. Yan. Yun. Ang ganda ng aso. Yan, ginagupitan, oh. Hindi ka magupitan. Yan, imported yan. Aso ng pinunta ko dito magpapasirox ako. Yan, nagupitan siya. Ano yan, lalaki? Babae. Babae? Ba? Hindi pala yan makakuha ng lahi. Madami ang lahi niyan. Mahal ang tuta niyan eh. Kung maliit pa yan, oh. Hindi pa yan mga anak. May regla na ito eh. Ah, oh. Ganyan, ibig sabihin ganyan kaliit, mga anak na. Oo. Natanong ko yung may-ari ng tuta na yung imported. Narigla na raw. Nandito ako ngayon sa isang computer shop. Yan. Hintay ko muna yung sinirox ko. Computer shop. Hintay ko lang yung sinirox ko. Tapos bago naman tutulak ng bahay. Yung iskinita naman, papuntang bahay naman po. Yan ang akin naman baybayin mamaya. Yung binili kong isda, pan ito yan. Tawag dito. Salay. Yan, mainam to sa bawan. Marami naman dong panghalo sa bahay. Kung gusto naman magsabaw. Ito karati ko lang ng bahay. At kukunin ko muna yung aking sinampay. Sasampay ko ulit. Ito masyado tuyo kasi ito kahapon.
Okay naman, maliwanag naman. Hindi naman ito uulan at matinding init ngayon. Sigurado matutuyo to. Ay. Ay, pahinga muna. Pahinga muna. Bawa ko na lang hugasan yung isda ng dala-dala ko. Ako'y nakapahinga na. Maaga naman para magluto. Maaga pa naman. Hindi na sikat ng araw. Walang kakinangin. Kaya malinsangan. Medyo maalinsangan ang pakiramdam. Maaga pa pero matindi ng sikat ng araw. Ay, kung alaman ko, hindi pa nadiligan. Eh, bising-busy kasi. May pinuntahan kasi kami. Mamaya pag mga tapos gawa sa bahay, diligan ko tumayo. Kasi pag isang araw lang itong hindi mo madiligan, lanta na kasi ito sa tindi ng init. Kailangan madiligan mamaya to. Matindi ng init ang araw. Kailangan diligan araw-araw. Narito na, nilinisan ko na nga yung binili kong isda. Yan. At nag-iisip ako kung ng magandang luto dito. Kung pipituin ko ba o sabawan. Yan. Inisip ko anong ihalo dito. Siguro pwede rin itong sabawan. Haluan ng okra. Di kaya kangkong. Yan, pwede rin. Pwede rin kangkong o di kaya talbos ng kamote. Yan. Mainam din dito. Kung prito naman, ilagay naman tayo prito eh. Saka kailangan din natin yung sabaw sa ating katawan, calcium. Ika nga. Yan. Kailangan natin. Kaya magsabaw naman tayo ngayon. Pwede na haluan ng okra, kamatis, kahit kangkong o talbos ng kamuti, pwede siya. Saka patatas din siguro pwede halo dito. Kamatis yan. Para dito. Ay, miss ko na kasing sinigang. Sinigang isda.
Para medyo makasabaw-sabaw naman tayo ngayon. Para may calcium naman itong ating katawan. Wala nang kakalsum-kalsum itong ating katawan eh. Lagi tayo pinapawisan sa tinding init. Kaya medyo may kapalit. Ating pawis nga nawawala sa ating katawan. Kailangan natin yung calcium lagi. Two days na ako na laging prito ang kinakain ko eh. Kaya tama na yun. Kailan sa loob ng isang linggo, kahit 2 beses ka lang kumain ng prito, more sabaw naman. Yan. Sa loob ng 4 o 3 araw yan, more sabaw yung kailangan natin sa ating katawan. Sabaw ng sinigang. Huwag madaanin sa mantika. Iba kasi ginigisa pa sa mantika bago sabawan. Mali yun. Hindi maganda sa kalusugan yun. Kailangan natin ang laging ingat sa ating health, sa ating sarili.